Sinas ko dyan. Sir, hospital! Hospital! Sige. Ando sa patrol. Walang iya ang gumawa. Sa mag-ina ko, sana ko matulungan ninyo. Mabigyan ng hustisya. Sana matulungan niyo ang hustisya ang ginawa nila sa asawa ko at saka sa anak ko. Sana mahuli ang gumawa nito. Tulong ko, tulong! Minasakit! Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Medyo mabigat to. Mabigat na kaso, mabigat sa dibdib. Kapatid po kayo nung victim, si Opo. Maria Cristina. Sila po ay natagpuan parehong wala ng buhay. Saan pong lugar yon? Sa San Pablo po. Sa Patria Village, Remedios, Wawa, San Pablo, Laguna po. Martilyo na po? Yes Pukpok po. sa martilyo ang kinamatay ng Tapos parehong po, mag-ina? Wala ho bang nakakita sa pangyari? Walang CCTV doon sa area? Yun po yung gusto po namin, kaya po kami lumapit to kasi hindi po namin, kung nasan po yung tatlo pong CCTV. Saan po ba natagpuan yung mga labi nila? Doon po sa yung kapatid ko po doon po sa may truck, tapos doon po sa may mga bakal, isinuksok po doon sa may mga bakal. Yung bata. Yung kapulisan po natin na meron pong sure ginagawang investigasyon. Nakausap niyo ba yung kapulisan natin? Opo. Meron ho ba silang, ayan, may mga picture tayo, yung pinapakita na po sa screen. So parang sa isang bakanting lote po ba yan? Opo. Okay, tapos yung abandonadong sasakyan, nasira na. Opo. Meron silang person of interest. Ang tawag nila kasi minor, child in conflict with the law. Opo. 14 years old po ito. 14 years old. 14 anyos lamang po. I'm sure nasabi na po sa inyo ng mga pulis kung sino itong 14 years old na Opo. suspect. Dahil nahuli na rin po. Nahuli na rin. Kakilala niyo po ito? Kakilala po ito ng mga biktima? Kakilala po nila dahil palagi po nagtatambay po doon sa bahay nila. Nagtatambay. Opo. Wala pong, hindi nag-aaral to. Hindi po. Wala namang magulang to o guardian man lang. Meron po pero hindi namin alam kung saan sila sa mga oras na yun. Sir Rowen, Po, sir. now, meron na raw pong person of interest. Pero kung tawagin child in conflict with the law kasi minor de edad po ito, 14 years old, sir. Kakilala niyo po daw itong bata? Opo, sir. Okay. At yung bata po ba ay na-interview na po sa inyong pagkakalam ng mga pulis? Opo, sir. Okay. Para sa inyo, ano po ang inyong reaksyon nung sabihin sa inyo ng mga pulis na okay, meron tayong person of interest, 14 years old ito, na bata, na dating tumatambay pala sa bahay ninyo. Ano pong reaksyon nyo doon, sir? Sir, nagulat, sir, at saka galit, sir, no? Nalaman ko na yun pa pala ang papatay doon sa mag-ina ko. Pero naniniwala po kayo na siya ang person of interest kasi dapat tinatanong din po ninyo bakit siya ang naging person of interest. Kasi po, sir, inamin niya na po yung ginawa niyang krimen, sir, eh. Okay. So kung may pag-amin na, tapos na. Pero nabanggit ho ba sa mga pulis kung bakit niya ginawa yun nung after niya mag-amin? Ano nag-udyok sa kanya para magawa yun? Ang sinabi niya daw po sa mga pulis, sabi niya daw po, binubuli ko daw po siya, saka pinagbibintangan na magnanakaw, kaya daw po niya nagawa yun. Okay. Yung pong binigyan niya ng rason sa Opo. kapulisan natin. Alright. Pero ikayo po mismo nakausap niyo itong batang to. Simula po nung nangyari yung pangyayari po, hindi ko po na siya nakakausap. Okay. Pakikwento po sa amin kung okay lang, kung inyo pong maalala. Kasi ito na po ay madalas na tumambay sa bahay ninyo. Opo. Pag tumatambay po siya, ano pong ginagawa niya doon? Meron po kasi akong pulpulan siya, full table. Nandun po yung halos marami pong bata talaga nagtatambay doon. Kasi gawa po naglalaro sila. Okay. So tumatambay doon para maglaro ng pool. Opo, sir. Okay. Mag-isa lang po siya o may mga kasama siya? Marami po, sir. Marami po silang mga magkakasama pag napunta. Halos minsan, sabay-sabay silang napunta sa bahay. Tapos doon na rin pong kumakain? Ganon? Pag tumatambay, matagal ho ba?
Ay, minsan po, sir, meron din po kasi akong parisan, sir. Pagka ubos na po yung tinda ng parisan, pauwi sa bahay, pag may natirang kanin at saka sabaw, kung saan na ho nilang kinukuha, kumakain po sila. So napakabait niyo po pala sa kanila. Ito sa batang to. At saka po yung asawa ko, sir, na pinatay nila, mas yun po ang mas mabait po sa kanila. Kasi pagka hapon na po medyo maduduwis na po sila. Sabi ng asawa ko, magsiuwian muna kayo, magsiligo. Pagka walang ligo, walang babalik dito Okay, tapos pagbalik nila, nakaligo na, yun, binibigyan ng mga pagkain ng parisan pag may mga natitira, hindi na bebenta lahat ng pagkain. Opo, sir. Opo. Okay, sabi niyo po, ang sabi niyo sa kapulisan natin, sa mga investigador, kaya niya nagawa yon dahil binubuli niyo raw. Ba't niya po nasabi yon? Eh di po, sir, di ko alam, sir, kung bakit niya nasabi yun, sir. Kung lagi yun naman siyang binubulit, kung may problema, sana hindi siya pupunta doon sa amin. Kung ako yung masamang tao doon sa kanya. Kasi halos po kasi minsan kasi, sir, ako namimili din po ako ng niyog. Okay. Pagka minsan deliver po ako, nagpapatulong po minsan ako magkarga, masabi minsan nag-uuna-unahan pa sila kung sinong, minsan nag-aagawan pa sila kung sinong tutulong, gawa nga po ng, pag tumulong po kasi sila sa akin, sir, binibigyan ko po inaabutan ko rin po ng kunting pera, pang merienda, ganun po. Oh, okay. So, meron kayong ugnayan dito sa bata at sa mga kasamahan niya, pero doon sa pagtulong sa mga gawain tulad ng pagbubuhat at kapalit noon kapag tumulong siya magbuhat ng mga kung ano man bagay pinabubuhat nyo, may kapalit naman ng bayad. Opo, sir. Opo, sir. Pero hindi nyo po siya napapagalitan Hindi po, sir. o napapalo or anything like that. Wala. Hindi po, sir. Kahit marami naman po silang mga magkaibigang bata, pwede naman ho natin mapapatunayan po yun kasi halos lahat po ng mga kabataan doon kilala naman po ako, kasi malapit po talaga ako sa mga bata. Pwede naman po natin mapatunayan doon kung magtatanong-tanong po tayo sa mga bata para mapatunayan po na kung sino po ako sa lugar na yun. Kadalasan ilang oras po sila tumatambay sa bahay nyo? Mahaba, sir. Minsan po, umaabot po kasi wala naman po pasok. Minsan po, umaabot ng 1:00, 12:00, 11:00 po ng gabi, ganun po. Minsan po, yung mga bata na yun, di na po pinapauwi minsan ng asawa ko, doon na pinapatulog sa loob ng bahay. Pagka alam na walang kasama umuwi, hindi na pinapauwi ng asawa ko, doon na po pinapatulog. Wala ho ba mga magulang to para i-monitor itong mga batang to pag matagal nang hindi umuwi o inabot na ng hating gabi, susunduin o hinahanap? Sinusundo po talaga sila ng magulang niya, sir. Pagka mga hating gabi po, pabalik-balik po yung magulang nila na sinusundo. Pinapauwi ko naman po, na sabi ko, sinusundo na kayo. Pero parang meron din po silang oras na sinusunod na, uuwi na silang ganong oras, na mamaya susunod na. Okay, a couple of questions na lamang po, sir. Nasaan po kayo nung maganap yung karumalduman na krimen, sir? Bali po, opening po kasi nung liga dun sa amin, yung basketball. Siyempre po, may mga para-parada po. Ang mga masasaya po mga bata kasi may opening po ng liga Ngayon po, yung isa ko pong anak na panganay, nagyakag po nagkayakagan po sila ni Ambo na pumunta ng basketball court. Ngayon po, sabi ko naman po sa asawa ko, sasamahan ko ulit po siya rin na pupunta sa basketball court. Opo. Sana ang plano talaga doon, sama-sama kami. Ang problema ko lang po doon, tulog po yung bunso ko, kaya yung asawa ko po ang naiwan. Okay. Tsaka yung bunso ko po kasi tulog po siya Okay. Itong mga bata ho ba merong history ng naglalasing o nagra-rugby o nagdodroga? Wala naman, sir. Ang pagkakaalam ko lang po, sir, yung mga batang meron po siyang history ng medyo malikot ho ang kamay. Aha. Malikot ang kamay, meaning nagnanakaw. Opo, malikot ho ang kamay, sir. Parang may history ho ng pagnanakaw. Dale Garcia, sir. Good afternoon po, sir, patrolman. The good news is, umamin daw po itong bata sa krimen nung inyo pong imbestigahan. Tama ho ba? Yes, sir. May admission po ang ating CICL. Okay. At once again, mas maganda magagaling po sa inyo. Ano pong binigay na reason ng bata? Ba't niya nagawa yun? Ayan, sir. Upon interview po sa ating CICL, ang main reason niya, sir, is yung talagang sinasabihan daw po siya ng asawa ng ating biktima na malikot po ang kamay.
at lagi daw po siyang pinagbibintangan na doon po yung nagpunot dulo lahat, sir. Palagi siyang pinagbibintangan na malikot ang kamay, meaning magnanakaw. Yes, sir. Okay. At yun lang ang dahilan kaya nagawa niya itong napakakarumaldumal na krimen. Yes, sir. Based po sa ating CICL, based po sa kanyang statement, sa kanyang admission, sir, yun po ang sinabi niya. Tinanong naman po namin siya, sir, kung yung ba talaga ang dahilan. Wala na po sa ibang sinabi. Ano daw po ang kanyang dahilan. Okay. Colonel Villarete, sir, nagkwento na po yung bata kung bakit niya nagawa yung krimen at tinanong ko po kanina kung meron bang nawawala sa possession ng biktima, yung, sa katawan ng biktima tulad ng alas, cellphone, pera, nung matagpuan po yung mga labi. Okay. During the course of investigation, sir, wala naman kami po nakitang dismantling of mga properties or mga gamit sa loob ng bahay. Hindi naman po nagkaroon ng mga disarranged na mga gamit at bukod sa mga nakita namin, tinanong namin yung family, itong father, na wala naman pong nawawala. Paano ba nangyari? Yung mga victim sa inyo pong investigasyon, doon ba talaga pinaslang mala sa bakanteng lote at yung bangkay siniksik na lang sa ilalim ng truck o sa ibang lugar yung dinala nandoon? Actually, sir, during the investigation, nung tinanong na namin during questioning, ang ating rescued CICL, ay doon mismo daw sa harap ng kanilang bahay sa may bakuran kung saan nagluluto itong ating biktima. Okay. Tapos nung nangyari na po ang krimen, ay nung na-consummate na yung krimen, ay hinatak niya po doon sa may bakanting lote kung saan po nandoon may abandon na truck, doon niya po inatak. Tapos yung bata naman po na isang biktima ay doon sa kabila naman po. So separate ways po yung pinagdalhan niya. Okay, bakit daw niya po dinamay yung bata? Sir, according sa aming interview sa kanya, inamin niya naman, sinabi naman natin yung ating ICICL na ang bata daw po, nung narinig at nakita niya po yung nanay na napukpok, nag-iiyak po itong bata at maingay na po yung bata. Kaya doon nag-trigger din sa mind niya, saka sa sarili niya, na ang bata ay patahimikin. So, pinukpok na rin po ang biktimang bata. Okay, mag-isa lang po ba siya? Wala ba siyang sinabi na may tumulong sa kanya? Baka meron siyang kasamahan doon, lookout or anything like that? Sir, based dun sa naman namin, sa investigation, admitted po yung bata na siya lang daw talaga. Ginamit niya po yung martilyo na nakuha niya po doon sa may bakuran, doon sa may mismong tapat ng bahay. So saan po galing yung yung martilyo at yung kutsilyo? Nandun po, sir, sa mismong pinaglulutuan ng biktima kasi po ang kanilang bahay ay parang marami mga gamit sa harap. So doon siguro nakita ng ating CICL yung weapon para gamitin niya sa crime. Okay. So ano pong status ngayon nitong CICL, called Child in Conflict with the Law? Anong mangyayari sa kanya? I know na siya po ay nasa pangalaga ngayon ng DSWD. Sir, actually na naman natin yan during the course of action sa ating kapulisan. So immediate nagawa tayo ng mga kaukulang aksyon para matugunan yung ating biktima at saka itong karahasan na nangyari. Itinon-over na po natin sa CSWD natin dito sa San Pablo. Then itong CSWD together with the barangay, yung ina ng CICL, saka yung ating mga investigators, CPD, General Invest natin, idinala po natin at tinon-over po natin sa shelter po dito sa San Pablo City. Ang akin lang po din inaalala kasi nagkaroon na kami ng hearing tungkol dito sa mga CICC, mga CSWD o DSWD na mga shelter, na yung mga bata ay malayang nakakagala-gala at yung iba pa sa kanila nakakatakas. Minsan nagiinuman pa at kuminsan magkakatabi kasi yung shelter ng mga kababaihan at mga lalaki. Kuminsan sila sa gabi, nagkikita-kita, etc. Yun po ang kinakatakutan ko. Siyempre po, kayo bilang pulis at kayo po ang nag-endorso doon sa TSWD, wala ho rin ba kayong ginagawang monitoring to ensure na yung bata ay talagang hindi mapapakawalan dyan o hindi makatakas at hindi mawala sa pasilidad ng CSWD o DSWD?
Sir, actually, sir, meron tayo. Bilang mga pulis natin, sir, na nagtatalima sa ating mga mamamayan, lalo na itong ating mga CICL, pinapupuntahan po natin ng ating patrollers po. Then, sa nangyari pong ito, pinaigting pa namin at imomonitor namin yung tinon-over nating CICL para matugunan naman natin at makita natin kung ano interventions ng shelter tsaka ng CSWD at mabantayan din natin kung sila ba ay tatakas o hindi. So, para ma-monitor din natin sila, sir, amin pang dagdagan, sir, yung continuous ang monitoring, sir. Continuous ang monitoring. Monitoring sa pagbabantay dyan, sir. Halos pamomonitor namin, sir, kung pwede, sir, araw-araw, sir, umaga, hapon, papupuntahan natin sa ating kapulisan para i-update kung ano na bang update sa mga kabataan na nandun. Lalo na itong CICL na may krimen ngayon nagawa. Narinig man po yung pagkipag-usap po sa ating kapulisan, yung mga salaysay ng ating PNP tungkol sa kaso. Ano pong reaksyon nyo? Po, yung sa akin po sana, yung kapatid kasi nung nakadetain ngayon ay kasama po kasi yun eh. Ano pong isa kasama? Kasama yung kapatid nung, yung ambo na yun eh, yung kapatid nung Okay, yung CICL may kapatid? yung pumatay po, may kapatid pang kasama. May kasama nung gawin niyang krimen? Opo. Dalawa? Opo. Kasi po yung inaano namin, yung CCTV po kasi hindi ko pinapakita sa kapatid ko, hindi pinapakita sa amin. Kung Ayaw pakita ng polis? ayaw po eh. Yung CCTV po namin, yung CCTV po na yun na nung gabi na yun, yung gusto sana namin malaman kung sino-sino yung mga batang yun at kung ilan po sila. Ang tinuturo lang po kasi nila, isa lang eh. Okay. Very good point. Colonel, may kasama raw po itong suspect, si Ambo, at meron daw pong CCTV nung time na mangyari yung insidente, yung krimen, at ayaw nyo raw pong ipakita yung CCTV dito sa pamilya ng mga biktima. Sir, ganito po yung ang CCTV po, meron po talagang CCTV doon sa kabilang bahay, sir, parang compound yun, sir eh. So, in the course of action, sir, ginawa namin ng paraan na malocate kung sino may-ari ng bahay. Nakuha naman namin, sir, tiningnan ng CCTV, sir, ni-review namin yun, sir, simula doon sa nakuha ng mga oras na yun, sir. It so happens, sir, hindi clear at wala kami makita, sir. Tapos, yung bahay na yun, sir, nasa abroad po yung may hawak ng control ng CCTV. So, kinukuha namin sa kapatid. Cooperative naman, sir, yung kapatid ng may bahay. At kinukuha namin, sir, yung full details ng CCTV, sir. At nung una namin tiningnan, yung pinakita nila sa amin yung iba, wala talaga, sir, kami makita na footage. So, ang inaantay namin, sir, yung full na authorization galing sa abroad, sir, na kapatid kasi kino-coordinate namin sa kapatid din dito sa San Pablo para ibigay sa amin ang full footage ng CCTV. Yun pong sinasabi sa atin na hindi namin pinapakita, wala pong katotohanan kasi yung aming course of action, sir, is makita namin lahat kung anong pwedeng makita, kung mayroong kasama o wala ba, para ma-prove natin, sir, kung talaga ba talagang mag-isa lang siya o may kasama pa. Hindi pa rin po eh. Kasi yung nung time na po na yon na merong sa Laguna Patrol po eh, yung kapatid po nung suspect na yun eh, nandoon pa po yung nakuhanan pa po sa likod ng kapatid ko yung kapatid niya na batang kapatid na 13 years old na nandoon na nakakulay blue na t-shirt. Pagkatapos noon eh, hinubad din po niya yung damit niya na yon tapos iniwan din doon sa lugar na yun eh. Na ang tinanong sa kanya, bakit may dugo yung t-shirt, yung damit niya? Ang sabi eh, pinahid daw niya doon sa batang biktima na hindi naman nakalapit doon sa batang biktima nung time na yun. Inamin nitong isa. Opo. Opo, umamin po eh. Kapatid. Opo, umamin po eh. Nagubad na Hinubad po duguan. niya yung damit niya kasi may dugo. Colonel, Yes, sir. paano nyo ba ipaliwanag itong bago impormasyon? Sinasabi ngayon, binibigay sa atin ni Miss Robilyn na yung isa sa mga bata na nandoon, yung supposed to be na kapatid nitong suspect, duguan daw yung t-shirt at hinubad. Yung t-shirt sa sinabi sa investigador at tinanong kung bakit daw duguan yung t-shirt at anong sagot ulit? Sabi hinubad daw niya yun kasi yung dugo na yun, ipinunas daw yun sa batang biktima. Sir, yung t-shirt po na kulay blue, nasa atin din po yon at ito po ay sinubmit din natin sa SOCO, sir. Kasi hindi namin pinakialaman. So the SOCO, sir, will probe kung dugo ba talaga, sir, ang nakalagay doon sa damit na yun na hinubad. Kasi, sir, ako mismo nakita ko, sir, na
pwedeng dugo, pwedeng pinaghalong putik, sir, kasi maulan that time, sir, eh. Patrolman Del Garcia, totoo ba sinabi nung kapatid ng suspect na ang pangalan ay Ambo? Opo. Tinanong niyo raw, o bakit yung t-shirt mo ay duguan? Sabi raw sa iyo na ito ay hinubad daw at ito ay pinampunas sa dugo ng victim. Kaya po, yes, sir. Okay. So, kung yes, bakit hindi niyo sinama itong kapatid ng suspect as another suspect? Sir, yung revelation niya pong yun, na yung sinasabi niya, pag-amin niya po na hinubad niya at pinunas niya, after committing a crime, sir, nung panahon pong nire-rescue na po yung bata na 4 years old. So, inamin niya na... Sinuportahan po ito ng statement ng asawa at ama ng biktima, nakasama niya po siya po sa basketball court, sir, during nangyari ang krimen. Okay. Sir, Rowen, nung mangyari ang krimen, kayo po mismo ang nagtitestify, nagpapatutuod Ako po na... lahat ng nakakatang, sir. So, yung si Ambo, walang kinalaman para sa inyo sa krimen dahil... May kinalaman po, sir. May kinalaman? Opo, sir. Malakas po ang kutob ko. May kinalaman siyang po na tumulong. O kaso ang sinasabi ko, at that time mangyari ang Hindi man krimen, siya tumulong. nung mangyari daw Parang krimen... tumulong po sa magligpit na po. Yung bagang asikasuhin na po yung bangkay ng anak ko at saka asawa ko. May participation na po siya. Malakas ang kutob ko na nung patay na po yung anak at saka asawa ko, tumulong po siya mo kung paano iligpit yung patay tatay. Pero yung mismong paggawa ng krimen, the commission of crime, para sa inyo, hindi siya kasama. Oo. Pero kasama siya sa paglinis ng crime scene, pagligpit sa mga ebidensya, etc. Opo, sir. Attorney Garrett, Ang tawag po natin dyan sa ating batas, Senator, is an accessory to the crime. The revised penal code defines accessory as somebody who helps perpetrate the crime by hiding the evidence po, no? Or the body of the crime. Dito po, yung pagpupunas ng dugo, paghila ng katawan, yun po ang iilang kadalasang pagiging accessory sa krimen ng murder. Ang susunod na tanong po siguro is tulad dun sa principal suspect natin is si Ambo ba ay isa ring minor de edad? Kasi kung siya po ay minor de edad din, catch and release rin po to, Senator, under Section 6 ng ating juvenile justice law. Siya rin po ay maging exempt from criminal liability at civil liability lang po ang mahahabol natin tulad ng sa principal suspect po. Kapag ang crime is ginawa before they hit 15 years old po, Senator. Before they hit 15 years old and they committed the crime, they are totally exempt from criminal liability. So, yun po ang napakasakit na fact, no, ng ating juvenile justice law. Umamin na po, pero wala po tayong magawa kung hindi isubject sila sa intervention proceedings po. intervention. So, hanggang kailan sila dyan sa pasilidad ng DSWD na binibaby-baby? Unfortunately, it will be up to the DSWD to decide, Sen, kung sila ay graduate na, kung sila ay reformed na daw. No? It will be up to the assessment of the DSWD po, Senator. Ako po. Okay. Pero just the same, Patrolman Christian Del Garcia, narinig mo naman, nagsalita yung abogado, si Attorney Garrett Tungol. So, isama nyo na si Ambo. Nagkakandak na rin po kami ng further investigation regarding that, sir. Sir, yes, go ahead, conduct the investigation. Pero, sa umpisa pa lamang, may pag-amin na yung t-shirt ginamit niya, yung suit niya, ginamit sa pagpunas ng dugo ng biktima. O, anong purpose ba niya? Yes, sir, yung sinabi niya po, yung sinabi niya pag-amin, sir, is habang kasama niya po yung tatay ng biktima. No, sir. No, sir. Kaya nga, sir, di ba, nung mangyari yung krimen, clear na tayo doon. Wala itong si Ambo. Yes, sir. Walang kinalaman sa actual ng commission of the crime. Clear na Yes, tayo sir. dyan, sir, di po ba? However, pagdating doon sa paggalaw ng mga ebidensya, ng bangkay, tulad ng pagpunas ng dugo, ng biktima, etc., 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 nandoon siya at ginawa niya at inamin niya. So bakit hindi niya ilagay yung pangalan niya bilang accessory to the crime? Sir, yung pag-amin niya pong yun ang base po sa statement po nila, sir, yung pag-amin niya pong yun, sir, yung sinabi niya pinunasan niya ng dugo, is nung tinatakbo na po sa ospital yung bata, yung biktimang bata. Bakit siya nandoon habang tinatakbo yung biktima? Sir, magkakasama po sila nung ama ng biktima, galing basketball court. Sir Dowen, sinabi niyo po, kasama niyo po yung si Ambo, tama? Opo, sir. And then, nung pagpunta doon sa crime scene, kasama-sama mo rin si Ambo. Opo, sir.
Okay? So ngayon, nung binubuhat na po yung bangkay, o mga bangkay, yung bata na si Ambo nakibuhat din. Hindi po. Hindi po siya nakabuhat. Ako lang po ang bumuhat. Nung nakita ko po yung anak ko nasa gilid, dali ko po binuhat. Si Ambo, nasa likod ko. Suot niya pa yung blue niyang damit. Sir, paano mangyari nga? Paano siya magkaroon ng dugo? Kung kasama-sama siya all the way, kayo mismo nagsabi, from start, sa laro, hanggang sa tumakbo kayo papunta doon sa crime scene, kasama niyo pa rin siya. So, paano mo i-reconcile yun? Kasi po sir, nung unang uwi ko po sir, kasama ko si Ambo sa bahay. Okay. Ngayon po, nung umalis kami ng anak ko, naiwan po doon si Ambo sa bahay na yon. Naiwan na. Opo. Tapos po, biglang nung nagulat din po ako, nung nakita ko sa video, nung nakita yung anak ko, na nasa likod ko si Ambo. Bakit, di ko rin alam kung bakit nandun siya sa likod ko agad. Okay. Di ko rin alam. Patrolman, Yes, sir. ako sir, just do your investigation. Ang hirap sa'yo, agad-agad dinidiscount mo yung yung si Ambo Pinagtatanggol po eh. Hindi naman, sir. Ano mo ba itong si Ambo na to? Imbestigahan nyo rin itong si Ambo, yung possibility. Mismo na nga yung mga kamag-anak ng biktima nagsabi na posibleng kasama. Kaya sila pumunta rito. And talagang pinagpipilitan mo na walang kinalaman. Ano ka ba? Dinidiscount mo agad. Yes, sir. Kaya nga pumunta rito yung mga kamag-anak ng biktima because of this. Na sinasabi nila maaaring kinalaman si Ambo dahil nga naghubad ng t-shirt na duguan at sinasabi mo ngayon, buhat-buhat. Pinagtatakpan mo. Ba't mo pinatatakpan? Ay, hindi po, sir. Hindi po. Ipagpatuloy niyo po, patrolman, yung pag-iimbestiga. Tingnan niyo po yung anggulo na maaaring accessory itong si Ambo tulad ng binanggit ni Attorney Garrett Tungol. Okay? Yes, sir. Bago pa po. At alam naman natin na hindi naman talaga ito mapunta sa totoong kulungan, kundi sa DSWD lang. Pero at least mapapasama siya doon at susubukan siya maireforma. Yes, sir. Copy, sir. Di ba? Ma-rehabilitate, etc. Sinumpaan nilang trabaho yan, sir eh. Na magtanggol sila ng mga naapi. Bakit ganun? Huwag na siguro ikaw humawak nitong investigation. I'm going to ask na palitan ka. Opo, sir, kasi parang tingin talaga namin hindi siya sa tapat sa kanyang tungkulin bilang batas. Naniniwala po ako. Kanina pa, kaya nalito na po ako. Akala ko, sino bang sabing totoo sa kanila? Si Sir Roen o itong si Patrolman? Parang pinagpapasapasa niya at ako ni Patrolman dito kay Sir Roen Opo eh. Turo siya ng turo. Attorney Garrett. Ang nakita ko po kasi dito, Senator, hindi niya nakita yung intention, no? Walang logical reason para po kay Ambo punasan yung dugo. Siguro po sinubukan niya magtago ng ilang kapirasong ebidensyang kinakaya niya para mapagtanggol ang kanyang kapatid. Dapat ganun po siguro ang appreciation ng ating patrolman. Pero mukhang iba po, kaya nakaka-frustrate po, understandably. Kaya nga, yun lang kasi kapatid, of course, gumawa ng paraan itong Ambo na para tumulong. Hindi yung tumulong para buhatin daw papuntang ospital. Pero bang ganon, itong kapatid ng suspect tutulong sa pagbitbit ng bangkay at binili. The patrolman bought that kind of palusot. Yes. Ang tawag po natin legally dyan, it is contrary to ordinary experience po, Senator, no? Na yung kapatid mo nakapatay, ang tinulungan nyo, yung biktima. Most likely, kaya po siya gustong sumama papunta ng hospital is my opportunity to cover up some pieces of evidence na maaaring mag-ipit doon sa kanyang kapatid na child murderer. Colonel Tafalla, sir, ang gusto ko sanang mangyari, request ko po sa inyo, wag na muna si Patrolman Dale Garcia ang mag-conduct ng investigation para doon sa possible involvement ng kapatid ng suspect na hawak ngayon ng DSWD. Imbestigahan po yung kapatid na mas bata na 13 years old to see that his possible involvement. Ayaw po ni Patrolman, nagpupumilit na wala rin kinalaman yung kapatid ng suspect. So sir, can we open up the investigation again? And kaya lang wag na po si Patrolman Garcia ang mag-imbestiga. Sige po sir, tahan natin at lasan po tayo ng ibang investigator kung kailangan po sir. Gusto ko pang mangyari sir kasi tinago din po ng nanay niya yung si Patrick kasi nagtago po doon sa loob ng bahay sa loob na po ng kabinet. Doon po siya nakita Gusto ko rin po makasuhan yung nanay. Tinago ng nanay ang Anak. Opo, nagtago po sa loob ng bahay. doon sa suspect, primary suspect. O, sa loob po ng aparador, nagtago po. Hindi po tinuro ng nanay. Pulis pa po ang nakakita sa kanya. Okay. Attorney Garrett,
Nako. Po, Sen. Basta nga na to. Si nanay, yung tinago raw sa kaparador? Parador po yung kanyang anak. Parador, yung kanyang anak na alam niya involved sa krimen. Opo, no, Senator, yung pagtatago po, pagtatakas ng mga suspect sa isang krimen, lalo na during investigation ng ating kapulisan, papasok po yan bilang obstruction of justice. So, maaari nga po talaga, Sen, kung may intention siyang itago ang kanyang anak sa investigasyon. Ayan, Colonel Tafalla, sir. Yes, sir. Narinig ko po yun po, Opo. Senator. Pakisama na po yung nanay nung suspect. Ayan. Sige po, titingnan natin kung talagang tinago niya or kung anong dahilan po. Titingnan po natin yan po. At Opo, yun lang po, kung talaga mapatunay na itinago niya sa aparador, yung kanyang anak na alam niya, tumatakas sa ginagawang paghabol ng kapulisan para imbestigahan yung krimen, itinago sa aparador. Yung nga po sinasabi ni Atty. Garrett, obstruction of justice, yung pwede magkaso. alam mo to. Bawal po talaga mag-start. Opo, Opo, go ahead po. involved sa akin. Bawal talaga. Opo. Basta po pinaghahanap ng batas. Lalo na kung yan ay sa tingin natin may kinalaman or may warrant, ay bawal po talaga yan. Okay. Maraming salamat po, Colonel, at babalikan po namin kayo para maghingi ng follow-up at tungkol po din sa possibility na yung pong si Ambo ay isama po sa pag-imbestiga at maging yung nanay nung suspect para tingnan din yung anggulo na pwedeng makasuhan. Okay? At palitan po yung investigator. Wag na po muna si Dale Garcia. Okay po, Colonel Tafalla, sir. Sige po, sir, at welcome po kayo palagi. Thank you po. Thank you po, sir. Colonel, balikan ka namin next week. Ano po? Okay. Sige. Thank you po, Colonel Tafalla. Thank you, Atty. Garrett. Ma'am, ganun lang po. From time to time kami po ay mag-update sa inyo. Bibigay po namin ang telephone number ni Colonel Tafalla. Pinaka-happy na para kung meron po kayong karagdagang katanungan, pwede kayo magtawagan diretso. However, next week, bibigyan namin kayo update. Ha? Maraming salamat po. Maraming pong Thank you, salamat. Thank you. Sa ngayon po, magbibigay po muna kami ng paunang tulong po natin dahil na-mention niyo po sa aming researcher na ang punerarya po may balanse pa po na 44,000 kung tama po. Yes po, 44,000 plus po. So ito po, paunang tulong po ni Senator Raffy, 50,000 po ito. And then ito po yung pamasahe po natin pauwi po ng Quezon, 6,000. 50,000 po. Sir Raffy Tulfo, maraming salamat po sa lahat po ng mga staff na tumulong sa amin para po mabigay po sa amin ang hustisya. Maraming salamat po. Sir Rafi, ang lakad po namin dito ay hustisya lang po para sa Magina. Pero po, hinigitan niyo pa po ang pagtulong sa amin. Binigyan niyo po kami ng financial. Maraming salamat po sa inyong programa. Salamat po, and gayon po sa schedule po natin by tomorrow po or sa isang araw po, ang staff po, ang reporter po ni Senator Raffy ang pupunta po doon. And of course, para lamay din po kami, makamusta din po ang pamilya po, naiwang pamilya po ni Ma'am Cristina po. Okay, salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat din po. Salamat.